Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Sheila May Epanto, Lodi J. Zumo Jr., Lodi Yeps Kaya Anwar, Lodi Eunice Bernardo, Lodi, at Horde TV, Lodi Ezekiel Luc Montejo, Lodi Rene Petilo, Lodi Jaime Jr. Lumacad, Lodi Alex Pimentel, Lodi Lea Yestoqui, Lodi Marie Harabe ng Family Harabe, Lodi Jessica Dalisay na Tagalipa, Lodi Riza Pacheco. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-6 na pong kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang bahay na ito na puno ng ilaw, ang mga bintana ay nagliliwanag laban sa dilim ng gabi. Biglang may nagulat na napasabi na may hindi makapaniwalang mukha ang leader ng Night Traders, habang mariing nasabi, na inatake ni Huyanan si Yanhua. Sa gitna ng negosasyon, seryosong sinabi naman sa kanya ni Quitei na oo. Ginawa ngang tensyado ni Yanhua ang sitwasyon nang tumanggi siya sa mga negosasyon. Pero balita ay biglang bumunot ng espada si Huyanan at nagwala sa lugar na yun. Napatayo ang leader ng Night Traders, napahawak sa lamesa habang mariing nagtanong, kaya? Anong nangyari? Ang kanyang ekspresyon ay puno ng tensyon at pagkabahala, ang mga daliri mahigpit na nakadiin sa kahoy na mesa. Sumagot sa kanya si Quitei at sinabi, namatay si Huyanan sa mismong lugar, at malubhang nasugatan si Yanhua. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng silid. Ang mga salitang yun ay parang martilyong tumama sa katahimikan, isang malinaw na senyales na ang insidenteng ito ay lampas na sa simpleng alitan. At ang alon ng kaguluhan ay tiyak na aabot sa mas maraming panig. Napasabi naman sa isip ang leader ng Night Traders habang naiisip si Kalbo, at sinabi na ano ba ang iniisip ng baliw na bastardong yun. Kung gagawa siya ng ganoong bagay, dapat ay tinapos na niya si Yanhua. Muling sinabi sa kanya ni Quitei na anong dapat nating gawin ngayon. Ang dakilang angka ng Huyan, na humiling ng formal na pamamagitan, ang nagdulot ng kaguluhan, at tayo ang humaharap sa mga resulta nito. Bigla namang may dumating na isang tao, at agad niyang binuksan ang pintuan, sabay sabi na masama ito. Nagtatakang napatingin naman dito si Quitei, ang mukha ay puno ng gulat at pagtataka, dagdag pa nito na may gulat sa mukha na may dumating na taga-Heavenly Blade Sect. Makikita sa mukha ng leader ng Night Traders at ni Quitei ang pagkabigla. Ang mga mata nila ay malaki, ang kilay nakataas, at ang mga labi bahagyang nakangiwi. Ramdam ang biglaang tensyon at pangamba, habang ang hindi inaasahang pangyayari ay biglang nagbago sa daloy ng sitwasyon. Agad namang nagtipon ang mga Night Traders at inilabas ang kanilang mga espada habang sinalubong ang isang tao. May gulat sa mukha ng leader ng Night Traders at ng kanyang mga alagad sa likuran. Ang mga mata nila ay malaki, ang kilay nakataas, at ang mga labi bahagyang napabuka, ramdam ang biglaang pagka-alerto at hindi inaasahang pangyayari. Makikita ang mukha ng leader ng Night Traders. Pinagpapawisan at nakatingin sa dumating. Ang pawis sa kanyang noo at ang bahagyang panginginig ng labi ay nagpapakita ng matinding tensyon at kaba. Habang nakatayo sa kanilang harapan, tinanong niya, kayo ba ang pinuno ng mga Night Traders? Ang tono ay matatag at diretso, puno ng pag-usisa at bahagyang hamon. Ang kanyang titig ay malinaw at hindi natitinag, ramdam ang kumpiyansa sa kabila ng tensyon sa paligid. Agad namang tumugon ang leader, sumuntok sa kamao at yumuko ang ulo, at sinabi, opo, tama po kayo. Ang kilos niya ay magalang at may halong respeto, halatang sinusubukan niyang ipakita ang kanyang pagkilala sa kapangyarihan o awtoridad ng dumating. Ito pala ay ang ating bida na nagbalat kayo at sinabi dito na ang lakas ng loob niyo. Dalhin ang dakilang pamilyang Huyan para atakihin kami. Agad na natarante ito, nanginginig ang boses, at sinabi sa kanya, misunderstanding lang po yan. Gusto lang namin ng formal na pamamagitan. Sumigaw siya at sinabi na itikom mo ang bibig mo. Dahil sa matandang lintik na yan na kinaladkad ninyo mula sa dakilang pamilyang Huyan ay biglang tinambangan siya. Si dakilang mandirigmang yan ay malubhang nasugatan. Muli na namang nakayukong sinabi sa kanya ng leader ng Night Traders na hindi ko akalain na mangyayari ang ganitong bagay. Winasiwas niya ang kanyang espada pababa habang sinasabi, na buwisit. Palusot mo lang yan para makaligtas ka. Seryosong sinabi pa niya na papatayin ko kayong lahat hanggang sa huling tao.
At nang marinig yon, ni Quitay, agad na humakbang ito sa unahan at agad na umatake habang sinasabi na ikaw ang dapat mamatay imbes na kami, puta ka. Ngunit sa mabilis na pagwasiwas ng espada ng ating bida, agad na naharang niya ito. Ang kilos ng ating bida ay mabilis at tiyak, nagpapakita ng husay at kontrol sa labanan. At sa paghampas ng espada ng ating bida, agad na tinamaan si Quitay sa katawan, habang napasandal siya sa leader ng Night Traders. Habang umuungol ng sakit, napaseryoso ng mukha ang leader ng Night Traders. Nakatingin sa kanya habang sabi sa isip, buwisit. Unahin naming itumba ang bastardong yan, saka na mag-isip. At itinuro siya nito at sinabi, na lahat, gamitin ang inyong mga hidden weapons. Mag-isa lang siya. Ang tono ay matatag at may kasamang utos, puno ng determinasyon at tensyon. Ramdam ang bigat ng sandali. Agad namang tumira ang mga ito ng kanilang mga sandata. Ang aksyon ay mabilis at sabay-sabay, puno ng tensyon at panganib. Ang paligid ay napuno ng mabilis na galaw, ang bawat sandata ay lumilipad o naglalabas ng matinding puwersa. At ramdam ang matinding hamon sa ating bida na mag-isang humarap sa maramihang kalaban. Agad namang pinaikot ng ating bida ang kanyang espada upang harangan ang mga pag-atake sa kanya. Ang kilos ay mabilis at maayos, nagpapakita ng husay, kontrol, at reflex ng bida. At ang mga itinira ng mga ito ay bumalik sa kanila, tinamaan ang ilan sa katawan at agad na natutamba sa sahig. Ang aksyon ay mabilis at puno ng kaguluhan, na nagpapakita ng kawalang kontrol at panganib sa mga Night Traders. Habang napaharang ng kamay ang leader nila habang napapaungol, makikita ang mukha nito na may nagtatakang nagugulat. Ang mga mata ay malaki, ang kilay nakataas, at ang labi bahagyang nakabuka. Ramdam ang halo ng gulat at pagkalito, habang sinusuri niya ang hindi inaasahang pangyayari sa paligid. Tumalon ang ating bida sa ere habang pinagmamasdan ng mga ito. At ilang sandali pa, mabilis na bumaba siya sa kanilang harapan, at agad namang naghanda. Ang mga ito, lumiwanag ang mga mata ng ating bida, kasabay ng pagwasiwas ng kanyang espada sa unahan. Ang galaw ay mabilis at matindi, puno ng determinasyon at focus, tinamaan niya ng malaking slash ng kanyang espada ang mga ito, at makikita ang dugo sa pagtama sa katawan. Ang aksyon ay matindi at malakas, ramdam ang bigat at tindi ng bawat galaw ng espada. Mula sa gitna, makikita ang pag-ikot niya ng espada, at ang mga tinamaan ay nakahandusay na sa sahig. Ang galaw ay mabilis at puno ng husay. Bawat paikot na swing ay may epekto, ramdam ang tensyon ng laban. Hindi makapaniwala ang leader ng Night Traders, at napasabi sa kanyang isip, Diyos ko, isipin mo, ganoon siya kagaling. Kaya pala pumunta siya mag-isa. Ang ekspresyon niya ay puno ng gulat at paghanga, ang mga mata'y kumikislap sa takot. Habang nakatitig siya sa kanila, hindi maiwasang makaramdam ng takot ang bawat kalaban na bahagyang napa-atres. Ang bawat titig ay parang sandata, maingat ngunit matindi. At ilang sandali pa, hindi na napigilan ng mga kalaban ang kanilang takot, bigla silang nagtakbuhan palabas ng pinto, bawat hakbang ay parang pagtakas sa isang di nakikitang sumpa. Habang tumitingin ang ating bida sa kanilang paglisan, isang malamig na bulong sa isip na oo, tumakbo kayo, ikalat ang chismis na nangyari ito dahil sa Heavenly Blade Sect. At pagkatapos, mariin siyang tumingin sa unahan, ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa determinasyon at kaisipan na hindi basta-basta matitinag. Agad namang bahagyang napaatras ang leader ng Night Traders. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kombinasyon ng pag-aalinlangan at takot. At ilang sandali pa, hindi na napigilan ng leader ng Night Traders ang kanyang takot, agad siyang yumuko sa sahig, ang katawan niya ay nanginginig at tila pinipilit panatilihin ang sarili sa katatagan. Malakas at puno ng desperasyon ang kanyang tinig nang sabihin na pakiusap. Maawa kayo sa buhay ko. Dagdag pa niya sa ating bida, ang tinig niya ay puno ng desperasyon at kaawa-awang. Panalangin na ibibigay ko sa inyo ang lahat ng perang ibibigay ko, sana sa dakilang pamilyang Huyan. Halos nanginginig ang kanyang katawan habang inuulit ang pangungusap, na parabang bawat salita ay huling sandali na ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Nakatingin sa kanya ang ating bida, ang kanyang mga mata ay puno ng malamig ngunit malinaw na awtoridad, at bahagyang ngumiti habang binigkas ang simpleng ngunit matinding pangungusap na dapat sinabi mo na yan agad. Sumagot sa kanya ito na nasa loob ang pera. At ilang sandali pa,
makikita ang madilim na silid na unti-unting nababalot ng katahimikan. Ang liwanag mula sa labas ay bahagyang pumapasok, nangingibabaw sa mga anino na naglalaro sa mga dingding, at bawat galaw ay nagiging mas dramatiko sa kakaibang liwanag at dilim. At pagkatapos, sa kabila ng takot, dahan-daang itinaas ng leader ng Night Traders ang kamay at itinuro ang daan sa ating bida. Bumaba sila sa sekretong silid, ang paligid ay puno ng kadiliman at malamig na hangin na parang sumasalamin sa bigat ng sitwasyon. At matalim niyang binitiwan ng banta, na oras na gumawa ka ng kahit anong daya. Tandaan mo, mamamatay ka rito mismo. Sumagot ito sa kanya na hindi ko po susubukan. Ang buhay ko ang pinakamahalaga sa akin. At ilang sandali pa, nakababa na sila, sa nakatagong silid. Nagtatakang napatingin naman ang ating bida sa leader ng Night Traders, ang kanyang titig ay puno ng kuryosidad ngunit hindi nawawala ang malamig na awtoridad. At ilang sandali pa, biglang hinawakan ng leader ng Night Traders ang switch. Seryoso ang mukha nito na nakatingin sa ating bida. At mabilis na bumaba ang kadena, ang bawat ugnay nito ay nag-echo sa madilim na silid. At malakas na bumagsak ang isang kulungan sa ating bida, ang tunog ay umalingaw-ngaw sa madilim na silid at nagdulot ng biglang katahimikan sa paligid. Ang metal na bakod ay hamarang sa kanya, at sa loob ng ilang sandali, nakulong siya. Malakas na tumawa ang leader ng Night Traders, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa madilim na silid, puno ng halo ng kayabangan at galit. Habang tumatawa, sinasabi niya ng may pang-aalipusta at panunuya na sa tingin mo ba anong klaseng lugar ito para gumapang ka rito ng mag-isa, gago? Kang walang hiya ka, sinigaw pa nito sa kanya na mukha ba akong tanga sa tingin mo? Ha, mula sa loob ng kulungan, makikita ang mukha ng ating bida na nakatingin ng tahimik sa leader ng Night Traders. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalim. Naglalakad ito papalayo, bawat hakbang ay may kasamang yabang at kumpiyansa. At habang gumagalaw, sinasabi pa niya ng may halong kayabangan at panunuya, alam mo ba kung paano ko naipon ang yaman ko? At nang makarating sa pintuan sinabi pa nito na isang araw, may isang buntis na lumapit sa akin, nagmamakaawa na pakawalan ng kanyang asawa na hindi makabayad ng utang. Binuksan niya ito habang sinasabi pa na kaya anong sa tingin mo ang nangyari? Mula sa kulungan sinabi ng ating bida sa kanya na sino ang nakakaalam. Nakabuka ang mga kamay nito na sinabi pa na ikinulong ko siya hanggang sa manganak, pagkatapos ay ibinenta ang bata, at ang babae ay ibinenta sa isang brothel. Sinabi pa nito sa kanya na ang asawa niya, matagal na siyang patay habang nagtatrabaho sa isang minahan. Lumingon siya sa ating bida habang itinuro ang kanyang kayamanan at sinigaw na ganito ko kinita ang pera ko, walang hiyang gago. At gusto mong kainin ang perang ito? Mula naman sa loob ng kulungan na iinis na sinabi ng ating bida na ang impyerno ay masyadong mabuti para sa iyo. At nang marinig yun ng leader ng Night Traders malakas itong tumawa. At tumingin sa kanya na sinabi na baliw na bastardo. Itigil mo ang pag-aasal na parang napakagaling mong martial artist habang nakakulong ka riyan. Inilabas ng ating bida ang kanyang espada habang sinasabi pa ng leader ng Night Traders sa kanya na anong balak mong gawin sa espadang yan. Dagdag pa nito na yan ay Eternium Cold Iron. Kahit gamitan mo pa ng Enhanced Sword Chi ang espadang yan, hindi mo yan mapuputol. Siyempre, ang isang tulad mo ay hindi naman marunong mag-ki. Hindi niya ito na ituloy. Bigla siyang napahinto nang makita ang kanyang espada na ngayon ay nilagyan ng kakaibang enerhiya, ang bakal nito ay nagliliwanag at tila humihinga sa bawat galaw ng ating bida. Napalaki ang kanyang mga mata, at ang kilay niya ay bahagyang napasubsob sa pagkabigla at takot, ramdam ang bigat ng sitwasyon na biglang nagbago. Naglalabas ng matinding enerhiya ang ating bida habang mariing itinutok ang espada sa harapan. Ang liwanag at init na nagmumula rito ay bumabalot sa buong silid, nagpapakita ng di matitinag na kapangyarihan. Mas lumaki pa ang mga mata ng leader ng Night Trader sa kanyang nakita, halos hindi makapaniwala sa kaganapan. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok. Nang malakas at mariing itutusok ng bida ang espada sa kulungan, ang bakal nito ay kumikislap at parang humihinga sa bawat galaw, handang hiwain ang anumang humaharang. At sa isang mabilis na pagtusok ng espada sa kulungang bakal, biglang sumabog ang liwanag, at makikita ang tila kidlat na tumama sa kulungan, nagliliwanag at kumikislap sa madilim na silid. Ang tunog ng metal na tinatamaan ng enerhiya ay umalingaw-ngaw,
nagdudulot ng mabilis at matinding vibration na ramdam sa buong paligid. Napaharang naman ng kamay ang leader ng Night Traders habang ang mga ngipin nito ay nangangalit at ang mga mata ay napapikit. At nang ibukas ang mga mata nito, nagulat siya sa kanyang nakita. Ang kulungan bakal ay patuloy na sinusubukang batasin ng ating bida ng kanyang sword key. Napasabi naman ito sa kanya na ginulat mo ako, gago ka. Sinabi ko na sayo, Eternium Cold Iron yan. Muling napalaki ang mata nito na sinabi pa na kung akala mo ay mapuputol yan. Hindi na naman niya ito na ituloy. Nang makita niya na unti-unting nabubutas ang kulungan na napasabi ito na ano. Ang dulo ng espada ng ating bida ay tumatagos ng paunti-unti. Na makikita ang mukha ng ating bida na seryosong nakatingin dito. At dito na po nagtatapos ang ika-60 kabanata. Ika-61 kabanata sa pagpapatuloy. Lumampas na ang sword key ng ating bida sa pader ng kulungan, at ang enerhiya ay kumalat na parang apoy at kidlat na dumadampi sa bawat sulok ng madilim na silid. Nagulat ang leader ng Night Traders, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita, ang kanyang mga mata ay lumaki, ang kilay ay tumataas, at ang mga labi bahagyang bamuka sa pagkabigla habang pilit niyang iniintindi kung paano nakalampas ang sword key ng ating bida sa pader ng kulungan. At pagkatapos napasabi na paano, makikita ang mukha ng ating bida na seryoso at nakatuon, habang patuloy niyang binubutas ang kulungan. Ang kanyang mga mata ay matalim, walang imik na determinasyon, at bawat galaw ng espada ay eksaktong tama, puno ng konsentrasyon at kontrol sa lumalabas na sword key. Muling makikita ang kanyang sword key na tumatagos sa kulungan habang napasigaw ang leader ng Night Trader na ano ito. At napaturo pa ito na hindi makapaniwalang sinabing natataranta na ha. Teka lang, na makikita ang ating bida na mariin na tumingin sa kanya. Agad na kumilos ito habang sinasbinalintik ka. At muli, may ibinababa itong isang switch, ang mga kamay ng leader ng Night Traders ay nanginginig habang pilit niyang kontrolin ang galit at takot na pumupuno sa kanya. Mula sa ibabaw ng kulungan kung nasaan ang ating bida, agad na may lumabas na kulay lilang usok na lason mula sa butas. At ilang sandali pa, makikita itong bumagsak ng napakakapal, ang kulay lilang usok ay parang mabigat na ulap na biglang sumadsad sa loob ng kulungan. Sinabi naman ng leader ng Night Traders habang nakatingin dito na kekeke. Kung nanatili ka lang sanang tahimik, buo pa sana ang katawan mo. Ang lason na yan ay ang pungent life-taking poison. Dagdag pa nito habang makikita ang napakakapal na lason na isa itong lason na magpaparamdam sa iyo ng sakit ng pagputok ng iyong mga ugat bago ka mamatay. Nagulat naman ito at napaisip habang nakatingin sa makapal na lason. At napasabi na anong nangyayari. Dapat ay naririnig ko na ang bastardong yan na namimilipit sa sakit. Bakit naririnig ko pa rin ang tunog na yon? At mapapakinggan ang tunog ng bakal mula sa loob ng lason, isang malalim at mabigat na klang na umalingaw sa buong silid. Parang may bumabagsak at gumugulong sa loob ng makapal na lilang ulap. At ilang sandali pa, biglang bumagsak ang harap ng kulungan na may malakas na dagandong, ang makapal na lason ay kumalat. Na makikita ang mukha niya na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nanigas siya sa kinatatayuan, ang mga mata ay dilat na dilat, ang bibig ay bahagyang nakabukas na tila may gustong sabihin ngunit walang salitang lumalabas. Mula sa gitna ng lasong usok, unti-unting makikita ang anino ng ating bida na lumalabas. At sinabi ng leader ng Night Trader sa kanya habang nakalabas na sa lason na paano ka nakalabas doon. Mariin lamang na tumingin sa kanya ang ating bida. Wala siyang sinabi, walang ipinakitang galit o saya, ngunit sa titig na yon ay parang bumagsak ang isang mabigat na anino sa dibdib ng leader ng Night Traders. Agad na napabuka ito ng kamay sa harap habang sinasabi na nagbibiro lang po ako, sir. Hindi yun lason. Pakiusap, patawarin niyo ako. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng ari-arian ko sa loob. Napangiti na lamang sa kanya ang ating bida, isang mabagal at malamig na ngiti na walang kasamang saya, kundi puno ng tiyak na kapangyarihan. Makikita ang mukha ng leader ng Night Traders na pinagpapawisan ng todo. Ang mga mata niyang dati ay puno ng yabang ay ngayon naglalaman na lamang ng purong takot at pagkataranta. At ilang sandali pa, makikita ang ating bida na napasimangot ang bibig, ang mga labi bahagyang kumerba pababa, nagpapakita ng bahagyang inis.
At pagkatapos, ang laso na kanyang nahigop ay mariing ibinugo ng ating bida sa leader ng Night Traders. Biglang sumabog ang lilang usok mula sa kanyang bibig, at tumama ito sa leader na hindi nakapaghanda. Agad siyang napasigaw sa sakit. Napahawak ito sa mukha habang malakas na sumisigaw ng sakit. At pagkatapos ay napaluhod ito sa sahig na tila nabulag habang nakatingin ang gating bida na sinasabi niya na mahilig din ako sa biro. Dagdag pa niya habang nakatingin dito na gaya ng ginawa mo sa akin kanina. Siguraduhin mong ikumpisal mo ng maayos ang iyong mga nakaraang kasalanan sa harap ng hari ng impyerno. Ang mga mata ng leader ng Night Traders ay tumirik, halos hindi na makontrol ang sakit at galit na dulot ng lason. Ang mga ugat sa mata ay naglalabasan. At ilang sandali pa, makikita na bumagsak ang leader ng Night Traders sa harap ng ating bida. Ang kanyang katawan ay tila biglaang nawala ng lakas, ang mga kamay at tuhod ay hindi na nakayanan ng matinding sakit at epekto ng lason. At pagkatapos ay lumipat ang eksena sa The Great Belief Family. Makikita silang tatlo na sinabi ng kanyang ama na namatay na si Huyanan ng pamilyang Huyan, at si Yanwa ng Heavenly Blade Sect ay nagtamo ng malubhang pinsala. Bukod dito, ang pinuno ng mga Night Traders sa Shandong ay nawalan din ng buhay sa kamay ng isang eksperto mula sa Heavenly Blade Sect. Nakatungong sinabi pa ng kanyang ama na nag-aalala ako kung anong uri ng epekto ang idudulot ng insidenteng ito sa Shandong. Dagdag pa ng kanyang ina na totoo yan. Napatingin naman ang kanyang mga magulang nang magsalita siya na pero sa tingin ko ay hindi ninyo kailangang mag-alala. Tumugon sa kanya ang kanyang ama na bakit mo naman naisip yun. Sinagot siya ng ating bida na ang pamilyang Huyan ay nakabase sa Jiangxi, at ang Heavenly Blade Sect naman ay nasa Guizhou. Pareho silang napakalayo sa lugar na ito. Dagdag pa niya na at ngayong nangyari na ang lahat, at malinaw ang mga sirkumstansya ng insidente, wala silang dahilan para pumunta pa rito sa Shandong para sa isang labanan, di ba? Napaisip ang kanyang ama na napahawak sa baba na sinabi na may punto ang sinabi mo. Tumingin sa kanya at sinabi pa na kung gayon, ano ang iyong iniisip tungkol sa mga Night Traders ng Shandong? Hindi ba sila kikilos para maghiganti? At ilagay ang Shandong sa panganib? Ang mga Night Trader ay isang organisasyon na walang malinaw na pagkakakilanlan at puno ng mga sakim na individual. Sinagot siya ng ating bida habang naiisip ang mga Night Traders na sa tingin mo ba talaga ang mga ganoong tao ay maghihiganti? Dagdag pa niya na hindi nila gagawin yon. Malamang ay magpapatayan sila sa isa't isa para maagaw ang kontrol sa Shandong. Sa narinig ng kanyang mga magulang, napatingin sila sa ating bida na may ngiti sa mukha. Napaseryoso naman ang tingin siya habang nakatungo at sinabi sa isip na habang dumarami ang mga puwersang kalaban ng Heavenly Blade Sect, hihina ang kanilang lakas. Dagdag pa niya na sa panahong yon, kailangan kong maging mas malakas at alamin kung sino ang nasa likod ni Ma Fengji. At itinaas niya ang ulo at sinabi na nagpaplano akong bumalik sa Wuhan bukas. Napatingin sa kanya ang kanyang ina na napasabi na agad-agad, manatili ka muna ng mas matagal. Nakangiting sinabi naman ng kanyang ama na sa bagay. Kailangan mong maging aktibo habang bata ka pa, dagdag pa nito sa kanya na huwag mong tratuhin ng walang halaga ang iyong mga subordinate. Laging magpakita ng konsiderasyon sa kanila. Yumuko ang ulo ng ating bida at sumagot na tatandaan ko po yan. At pagkatapos sinabi niya sa isip na madalas ko itong marinig. Pero nang marinig ko ang mga salitang yun ngayong araw, bigla akong nagkaroon ng kaisipang ito. Maaari kayang ang pagiging isang dakilang pinuno ay nangangahulugang gawin yun ng mahusay? Dagdag pa niya na maaaring mukhang marami akong kailangang makamit para marating ang tuktok. Pero baka ang paggawa lang ng isang bagay na yun ng tama ay sapat na? Sinabi pa niya na sinunog ko ang lahat ng mga dokumento na nakuha ng pinuno ng mga Night Trader mula sa pagpapahiram ng pera sa vault. At ang mga voucher na nakolekta ko doon ay maaaring maibenta sa halagang 550,000 taels. Kung ibebenta ko ang mga gintong palamuti, aabot ito sa 600,000 taels. Dagdag pa niya habang sakay siya sa kaliza na bukod dito, nakuha ko rin ang Eternium Cold Iron na ginamit niya para ikulong ako. Ang Eternium Cold Iron ay isang bagay na hindi nakukuha sa pera lang. Gagamitin ko ang perang ito para tumulong sa mabubuting tao. At pagkatapos makikita ang Song Family Manor. Nagunat ng katawan si Song Hualin habang sinasabi niya na ang sarap ng tulog ko. Dumating ang kanyang tagapaglingkod na may dala at sinabi na napakaganda niyo po ngayong araw.
Aking lady. Tumawa si Hualin at sinabi niya na napakasarap ng tulog ko. Nakangiting sumagot naman ito sa kanya na nakakatuwang malaman yon. Nakatingin sa kanya si Hualin habang sinasabi sa kanyang isip na matagal na rin simula nang makatulog ako ng mahimbing. Hindi man lang ako binangungot. Bigla namang may kumatok sa kanyang pintuan habang sinasabi na bumisita si Young Master Billy. May madilim na ekspresyon ng mukha ang kanyang tagasunod at napasabi naman si Hualin na ano. Agad na napatayo si Hualin at napasabi na sabihin mo sa kanya na maghintay sandali. Tinanong naman siya ng kanyang lingkod na napasabi na saan ka pupunta. Mabilis na tumakbo si Hualin at sumagot na kailangan ko pang maghugas. At mag-makeup din. Lumingon ito at sinabi pa na bilasan mo at hanapin ang mga damit ko. Yung mga paborito ko. Bilis. Bilasan mo. Agad na nawala si Hualin habang tahimik lang na nakatingin ang kanyang tagapaglingkod. At napasabi ito na isiping gagamit pa siya ng body lightening technique para lang makapunta. At ilang sandali pa makikita ang training ground ng Song family. At ang ating bida ay tahimik na naghihintay kay Hualin. Nang bigla siyang napatingin sa taong papalapit sa kanya na nagtataka. Ito pala si Song Hualin, nakasuot ng magarbo at kitang-kita ang ganda niya. Ang aura niya ay elegante at dominante, kahit sa simpleng paglalakad. Na sinabi pa niya sa ating bida habang nakapikit na bakit ka narito ng ganito kaaga. Sumagot naman ang ating bida at sinabi na pasensya na. Masyado bang maaga? Habang nakahawak sa pisngi si Hualin na nagpapakyut sa ating bida sinabi niya na kakagising ko lang. Hindi pa nga ako naghihilamos, Nakatingin sa kanya ang ating bida na tila hindi makapaniwala dahil sa ganda ng suot niya at napasabi na talaga. Napatingin sa kanya si Hualin na may namumulang mukha at kumikinang ang kanyang kasuoten na napabulong pa ang ating bida sa isip na sinasabi niya yon, pero ang ayos ng suot niya at ang ganda ng mukha niya. May gulat naman sa mukha ni Hualin nang makita niya na nakatitig ang ating bida sa kanya. Hinawi niya ang buhok papunta sa likod ng tainga na namumulang napasabi habang napatingin sa gilid na anong meron ng ganito kaaga. Nakatungo namang sinabi sa kanya ng ating bida na kailangan ko nang pumunta sa Wuhan. Napatingin sa kanya si Hualin na may gulat sa mukha. Sinabi pa ng ating bida na mukhang aabutin ito ng 1 o 2 buwan, kaya gusto ko lang magpaalam. Napatungo naman ng tingin si Hualin at malungkot na sinabi niya na naintindihan ko. At makikita ang kamao niya ay napatikom ng mahigpit. At pagkatapos sinabi niya sa ating bida na salamat sa lahat. Dagdag pa niya na totoo, mag-iingat ka sa biyahe. Napatingin naman sa kanya ang ating bida na may saya sa mukha. At sinabi niya na gayunpaman, kailangan ko munang tuparin ang pangako ko bago ako umalis. Nagtatakang sinabi ni Hualin na pangako. Tumingin ang ating bida at sinabi niya na sinabi ko sa iyo na tuturuan kita ng mas astig na martial art, hindi ba? Nagulat naman si Hualin na napatingin sa kanya ng tahimik. At dito na po nagtatapos ang ika-61 kabanata.